May bagong nilabas na pabango si Narciso Rodriguez, so let's review. Hi guys! Today, i-review natin itong Narciso Rodriguez For Her Forever na nabili ko nung nasa Europe kami and oh my goodness, I'm so in love with this scent. So, ito yung pinaka-bottle. Ano ba yan? Ang ganda, ang sexy. I hope nakikita ninyo yung kulay niya. Ang ganda. And then, yung the usual na box. I think permanent collection to. I hope hindi siya limited edition kasi bangong-bango ako dito guys. Pero i-correct nyo nga ako guys. Mag-comment nga kayo below kung mali ako. Kung limited edition nga siya. Pero namili na ako ng backup bottles nito kasi sobrang gusto ko siya. Halo-halo na yung mga pabangong tumatalsik sa akin kasi nakakailang review na ako ng pabango today. So, tingnan natin yung notes ko. So, sa initial na spray, ang soft niya. Amoy agad yung muskiness na may slight floral sweetness at konting pagka-powdery. Ang feminine nito guys. Sobrang feminine. Kaya nga for her eh. Pero of course, lahat naman ng Narciso Rodriguez, kahit na parang super feminine niya, pwede siyang gamitin ng lalaki kasi parang musky, soft na perfume lang naman siya. At least, kung hindi man lahat, madami naman sa kanila. Yung amoy niya. Okay, kasi nababasa ko, sinasabi nila na kung meron ka na nung EDT or nung EDP ng Narciso Rodriguez For Her, you don't need to have this. Well, siguro sa skin nila yon. Pero kasi, sa skin ko, yung amoy niya is para siyang right in between. Parehas ding mabango yung dalawang yon, pero hindi ko sila magamit everyday. I have a review nung dalawang pabango, yung Eau de Toilette at yung Eau de Parfum. So, i-check nyo na lang guys para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko kung hindi nyo pa naaamoy yung dalawa. This one, everything is well blended, everything is soft. Sa skin ko kasi, ang lakas ni Eau de Toilette, mas malakas pa siya kay Eau de Parfum. Sa skin ko ha, yung Eau de Toilette. Teka, ano nga ba to? This is Eau de Parfum. Also, etong Forever. Pero may comforting sa kanya and at the same time, ang linis-linis ng amoy niya, guys. Now, sa akin, hindi naman siya yung groundbreaking na pabango. Pero ang bango niya, guys. Parang ang nai-imagine ko sa kanya is confident and sexy na babae pero approachable. Ganun yung dating nitong Forever. Siya na ngayon yung new favorite ko from yung Narciso Rodriguez For Her na line. Pangalawa na lang si Fleur Musk na floral kasi yun yung parang top na favorite ko for the longest time. Mahina kasi siya. Sobrang mahina niya. Mas malakas to doon. Pangalawa, sunod naman si Pure Musk. Gusto ko rin yun kasi ang linis-linis. May pagka parang dating Pure Musk din kasi siya pero mas cleaner kasi si Pure Musk. Then, pangatlo, si Musk na Noir na Rose. So, sila kasi yung mga favorite ko dito sa line. So, Narciso Rodriguez Forever is parang white floral, jasmine dominant na version ng For Her. So, habang tumatagal, mas lumalakas yung musk pero humahabol din yung floral sweetness niya. May patchouli din to, pero hindi ganun kalakas, kaya gusto ko siya. Actually, hindi ko nga masyadong mahanap yung patchouli niya eh. So, hindi siya ganun kalakas na kalakas. This is good for everyday, signature scent, all year round, and college pataas. Actually, kahit na pambabae siya and nasabi ko na feminine siya, ang linis nito pag ginamit ng lalaki. Isa to sa pabango na I could see myself wearing this as my signature scent. Pwede siya sa lalaki, pwede rin siya sa girly na girl, dainty na girl, rock chic na girl, yung mga no makeup na klase ng babae or naka full makeup na klase ng babae, naka smoky makeup na klase ng babae, pwede siya. Pwede rin siya sa lalaki. Sabi ko nga, ang linis niya lang kasi na ang soft. Sigurado to, makakasama to sa favorite kong perfume nitong 2023 kasi, bango niya guys. Now, hindi siya super lakas. Parang 3-4 times ko na siyang ginagamit. Inispray ko sa katawan, inispray ko sa damit. Hindi talaga siya super malakas na malakas. Pag nasa aircon or nasa malamig ka na weather, baka mga 2 hours lang, gusto mo nang mag-respray kasi medyo quiet siya na pabango. Pero sa mainit na panahon, kaya niya kahit mga 3 to 4 hours, then mag-respray ka na if gusto mong mangamoy ka. Pero I've worn this almost mga 8 hours or even longer than that, na hindi ako nagre-spray and super pawis na pawis ako kasi ang init guys ngayon, di ba? And hindi na siya nagpo-project pero may whiffs pa akong nakukuha sa kanya kada galaw ko. And makapit siya sa damit. Pero hindi nga siya yung sabihin na nating malakas na malakas. Naaamoy ko pa siya sa damit ko pag tanggal ko ng damit ko. Actually, yung isang gabi na ginamit ko to pagkaligo ko, naaamoy ko pa rin siya ng konti sa skin ko. So makapit siya pero hindi nga lang siya project na project. Pero yung iba na nababasa ko na nagre-review na gumamit na nitong pabango,
Ito ulit yung bottle, guys. Sabi nila, ang kapit nito sa kanila at saka ang lakas nito sa kanila. So, ayun nga, hindi siya beast mode, pero andyan siya. Andyan lang siya, guys. Bagay din to sa mga masela ng ilong, yung mga gustong magpabango pero hindi super malakas na pabango. But, test it first kasi sabi ko nga, may ibang gumagamit nito na ang lakas nito sa skin nila. And may iba naman na parang kagaya ko, sakto lang, hindi siya ganun kalakas. Bagay din to sa mga healthcare professionals, basta gusto ninyo yung musky na klase ng pabango. Sa iba kasi, yun nga, sabi ko super hina nito, yung iba kasi hindi naaamoy or nano-nose blind or tawag natin anosmic sa musk na note. Hindi nila maamoy yung musk na note. So, baka hindi nila ma-appreciate tong pabango na to. Yung musk kasi sa akin, may pagkaamoy balat lang siya na malinis. At least yung musk dito kasi iba-iba yung dating ng musk na note sa pabango. Meron kasing may pagka-animalic. Alam nyo yon, eto as in amoy, malinis na balat lang siya. Na may floral na note, na may sweetness, parang floral sweetness. Ang ganda niya, guys. Soft but sexy. Alam nyo yon? Meron ba kayo nito, guys? Na-try nyo na ba to? And gusto nyo rin ba siya? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you